May commitment ang House of Representatives na ipasa ang 52 prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kalahati dyan na ipasa na ng Kamara. Ayon sa presidential son na si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, target na aprubahan ng House of Representatives ang 26 na nalalabi pang panukala sa second regular session ng 20th Congress. Kabilang sa mga panukalang naipasa na ng Kamara ay ang Right to Information, Travel Tax Abolition, pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Anti-Fake News and Disinformation, at ang kontrobersyal na Anti-Political Dynasty. Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na maipasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures. Sa 52 priority measures naman ng PBBM administration, isa na ang tuluyang naisabatas. Yan ay ang pag-reset ng unang regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, ayon naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, ilan lamang sa mga hamon sa pagpasa ng panukalang batas ay ang kaakibat na gastusin o pondo ng legislative measure. Gayun din ang bilang ng counterpart nilang mambabatas sa Senado maging ang political climate sa bansa. Also a challenge because the number of senators did not increase commensurate to the number of tasks and the number of committees that have evolved through the years. And there would always be forces that will tend to divert issues, yung ililihis. And this will be a challenge. Kasi nga, yung focus ng tao, makakalimutan ngayon, no, yung mga batas na talagang kailangan o itong mga obligasyon ng Kongreso at Senado. Ngayong araw ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Bukod sa pagbalangkas sa mga panukalang batas, haharapin din ng Kamara ang deliberasyon sa proposed national budget para sa taong 2027. Sa gitna rin ito ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung saan tumatay yung prosecutors ang 11 kongresista. Rosalie Coz, humahataw sa balita ngayon.